baba dun talaga. So, tinignan namin lahat ng mga possibilities hanggang sa naging 1.4. No? So, kung natatandaan niyo po, ito ay in-announce ko noon na ang halaga lang ay 380,000. Do you still remember? Kaya po, ang panawagan ko no, kung sino yung makatanggap ng 380,000, siya ang magpapagawa nun. Ano? So, sino ho ba sa inyo nakatanggap ng 380,000? But here is the good news po. No? Here is the good news. Ito nga ang parating sinasabi ni Pastor Ed sa akin. Nadidinig ng Diyos ang mga desire ng puso natin. At lalo na pag ito ay sinalita na natin, binerbalize na natin, nadinig ng Diyos yan. At hindi niya kinakaligtaan yan. Tinitingnan niya lang kung saan ang tamang timing. No? Yung timing ng Diyos. So, yung po kasing nauna na tinignan ko, kaya hindi ho tayo nag-push through doon. Kasi una ay from the design hindi maganda, bagamat mababa siya, pero walang permit. Tapos, tayo maglalakad ng permit, wala silang sariling engineer. So maraming komplikasyon sa madalit salita. Mura nga ho siya, pero baka malagay tayo sa alanganin. Kaya ang hindi ko po tinitingnan dito lang yung presyo, tingnan ko yung kabuuan. So naghanap-hanap po ako sa napakarami kong tinanong, tinawagan, in-email, hanggang ito hong nakuha natin ay pinaimbestigahan ko pa yan, pinapuntahan ko pa doon sa mga kasamahan ko sa opisina. Tingnan nyo yung opisina, imbestigahan nyo, kunan nyo ng picture, padala nyo ako. Pinag-submit ko sila ng BIR certificate, ng business permit, barangay permit, and yung kanila pong lahat-lahat ng papeles. So, kaya nagpunta sila dito, in-inspection and all that. So, mahaba pong proseso sa madalit salita. Bago tayo at hindi pa rin tapos. Kasi pupunta sila sa munisipyo, kukuha ng permit, aalamin ko pa kung ano yung mga requirements na baka mamaya hindi natin kayang i-provide para ma-secure yung permit. Pero more or less, I would say na nasa 90% na siguro tayo. No? Nasa 90% na siguro. So, ngayon, yung pong 1.4 na yon, ito po ang naging schedule of payment. 50% down payment, and then as I have said, hindi pa ho tayo nagbibigay. And then tapos yung 20% upon the delivery of the equipment, kasi manggagaling ho sa abroad hindi locally manufactured So, and then, i-install nila, aabutin daw ho ng 1 week yun. Installation and commissioning, testing. Pagka umaandar na, nagpapanig-panaog na siya, bayad na tayo ng another 20%, 20%, tapos habang kinoconstruct, another 20%, and then upon commissioning, 10%. Para fully paid na siya. And then, naka-warranty siya ng 1 year na free ang lahat ng maintenance niya. Tapos pupuntahan nila yan from time to time para po siguro na talagang safe na siya. Now, ito po ang good news kasi yung, di ba sabi ko po sa inyo, kung sino yung bigyan ng Diyos ng nung ganung halaga, ay siya yung magpapagawa. Kaya meron po tayong kapatiran na sobra pa doon sa 380, kasi 380 lang yung sabi ko. May pong kapatiran na sobra pa doon, kaya i-donate niya po, dinonate po yung 400,000. Dinonate. And tapos, dahil siguro po, na-challenge yung isang kapatiran, na mayroong nag-donate ng 400,000, may nag-donate din ng 200,000. So, 800 na lang ang kulang. Di ba? 800 na lang.
So, kaya yung pan-down payment, wala na tayong problema doon. Now, ito po naging minute ko yung mga leaders, minute ko yung mga nasa finance, at tiningnan po natin, no, ang ating pananalapi. Tayo po ay hindi pa tapos magbayad ng parking area natin, no? At lahat naman tayo nag-e-enjoy diyan, no? Pati yung mga aso natin nag-e-enjoy. So, hindi pa ho natin tapos yan. Matatapos ho natin yan by April. Tayo po ay nagbabayad dyan ng 50,000 a month. At praise the Lord kasi simula ho nung October last year, yan po ay hindi tayo pumalya ng bayad dyan. Hindi tayo natalbugan ng cheque dyan. So consistent po yun. Kaya salamat po sa inyong lahat na who are really faithful in your giving. No? So kaya nababayaran ho natin yan monthly plus yung ating mga ibang expenses pa rito. Mga allowances, utilities, mga fixed expenses natin. So lahat po yan natutugunan. So kaya ang naging ngayon, yun po, no? May nag-donate nung 400,000, may nag-donate nung 200,000. Yung pong 800,000, may nagpautang naman. Hindi na dinonate. Siguro sabi, sobra na kayo pag dinonate na yan. Meron nung nagpautang. Pero ang kondisyon, no, ganito. Pagkatapos daw bayaran yung parking lot, tsaka lang siya sisimulang bayaran. Ayun, yun ang kondisyon. At ang payment po, parang itutuloy lang yung parking area. Magiging 50,000 a month din ang bayad sa kanya. Without interest, ha? Without interest po, yung 800,000 na yun. So kaya, yung 1.4, andyan na ho. Actually, on hand yun, ha? On hand na ho yan. Kaya may pambayad na tayo dun sa elevator natin. So ngayon, kaya pagdating po ng April, pagdating po pala ng May, mag-i-start na tayo ng payment dun sa 800,000 na 50,000 a month. So aabutin siya ng 16 months. No? So, kaya pagtulong-tulungan nun natin, mga kapatid. No? Pagtulong-tulungan nun natin. Malay nyo, baka meron sa inyo na sabi, ako na lang magbabayad ng 800,000. Yeah. Ano, di ba? So, yan po, mga kapatid. Kaya yung mga elderly natin, at kahit siguro si Ate Millie na naka-wheelchair, ay makaka-attend na sila. Ang sabi ho sa akin nung gagawa, kapag nag-umokay na ang lahat, actually, pagbigay ko ng down payment sa kanila, start na ho yan eh. No? So, kaya, iintayin lang 1 month yung delivery nung equipment, 7 days yung yung clearing sa customs, tapos another 7 days para sa kanilang sa installation. So approximately mga December ho, operational na siya. Kaya yung pong mga matatanda natin, no, hindi na kayo mahihirapang pumanik ng hagdan, naka-elevator na kayo. At ito ho, mahigpit na ipinagbabawal sa kabataan ang sumakay doon. Okay ba sa inyo yan? Pag may nakita daw po na kabataang sumasakay doon, pipilayin. Para ma-justify yung paggamit mo ng elevator. Hindi po, biro lang. But as much as possible, syempre po, yung mas maganda rin namang exercise yung palikpanaog sa hagdan. Pero siyempre yung ating mga elderly talagang alam naman natin na yun. No? At sooner or later, aabuto tayong lahat dyan. No? Sooner or later. Kaya talagang sabi namin, it's a wise investment ito dahil gagamitin yan sa matagalan at magbibigay ito ng convenience sa ating pong mga elderly and PWD. No? So, maganda po siya kasi naka-enclose siya ng tempered glass eh. No? From top to bottom, naka-enclose po yan. Hindi siya yung open. Hindi siya yung parang kargahan ng mga cargo. Talagang pang-passenger siya.
No? Para siyang nasa hotel pero nasa labas nga lang. Ganun po itsura niyan. Hindi pa pangit doon sa may building. So diyan po siya ilalagay doon sa may dito sa side na ito. Nasa labas siya. Kaya habang pumapanig kayo, meron pa kayong view ng parking area. Ayan, tsaka nung paligid ninyo. Kasi salamin ang lahat ng ano. So maganda po siyang tingnan. Okay? So yan po ang aking balita sa inyo. At ngayon po ay pag-uusapan natin, ayaw lumipat. Yan. Biglang nakakatakot. Ang ganda-ganda ng balita, biglang Halloween. Bakit to? Kasi ito naman ay pagpapatuloy lang ng ating pinag-aralan ng last Sunday. Sinadya ko po ito dahil sa October 31 at November 1, lalo na October 31 is Halloween period. So, marami yung siguro sa atin ay nagtatanong, kailangan bang i-celebrate ng church ito? And wala akong matandaan, no? kahit minsan ay sinelebrate ng church natin ito. Never. Pero may mga Christian churches kasi talaga na nagse-celebrate ng Halloween. Now, dahil sa simpleng kadahilanan po na hindi na ituturo kasi ito sa simbahan nakagisnan nakaugalian, naging bahagi ng kultura, kaya ang akala ng marami siya ay tama. Unless na ito ay ating pong saliksikin at pag-aralan at tingnan natin kung ano ang pinagmulan. So ang katanungan, ito ba ay pwedeng i-celebrate ng mga Christians, ng mga simbahan, ng Christian churches? Alam ko po sa mga subdivision, marami ng mga panawagan patungkol sa Halloween. No, sa amin for one ay busy-busy ang mga officers doon sa celebration ng Halloween. Pati mga hayop doon ay isinasama sa celebration. No, binibihisan pati yung mga hayop at gumagastos talaga sila ng malaki. So, kaya sasagutin po natin now na kung ito ay dapat i-celebrate o hindi. Now, kayo po kayo ang magdidesisyon, no? Ang trabaho ko po dito ay ipaliwanag ito sa inyo at kung mag-decide kayo na gusto nyo pa rin i-celebrate yan, it's up to you. Kung hindi naman, it's up to you. So, I will leave it up to you to make that decision. No? So, kaya sa abot po ng aking makakaya, ipapaliwanag ko. Based on the scripture, kung ano po ang dapat na gawin natin pagdating ng mga ganitong celebration. No? So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami sa napakagandang pagkakataon at pribilehiyo na ibinigay mo sa amin sa umagang ito na kami ay magkasama-sama sa lugar na ito na ikaw ay aming awitan, papurihan, sambahin, at dakilain. At salamat din po na meron kaming opportunity na kami ay makapag-aral ng iyong banal na salita at kami ay magabayan. Tulungan mo po kaming lahat, aming Ama, mula po sa akin na tagapaghatid, tagapagpaliwanag hanggang sa aking mga kapatiran na tagapakinig sa umagang ito. Maging sila man ay naririto o nasa kanilang mga tahanan. Salamat po aming Diyos. Sa iyo po ang papuri, sa salamat at pagdakila sa pangalan ni Yeshua. Amen. So, babasahin ko lang po, hindi ko na ito ipapaliwanag, just a sort of review lang ho, no? Exodus 32, sabi diyan, when the people saw that Moses delayed to come down from the mountain, the people gathered themselves together to Aaron and said to him, Up, make us gods who shall go before us. As for this Moses, the man who brought us up out of the land of Egypt, we do not know what has become of him. So Aaron said to them, Take off the rings of gold that are in the ears of your wives, your sons, and your daughters, and bring them to me. So all the people took off the rings of gold that were in their ears and brought them to Aaron. And he received the gold from their hand and fashioned it with a graving tool and made a golden calf. And they said, These are your gods, O Israel, who brought you up out of the land of Egypt. When Aaron saw this,
He built an altar before it, and Aaron made a proclamation and said, "Tomorrow shall be a feast to the Lord." And they rose up early the next day and offered burnt offerings and brought peace offerings. And the people sat down to eat and drink and rose up to play. Now in Leviticus, bago po yung Leviticus, so dito po ay nakita natin na yung mga tao, akala nila tama yung ginagawa nila. Yung pala, hindi gusto ng Diyos yun. So parang ngayon din po, akala natin tama mag-celebrate ng Halloween, pero basically sa scriptures po ay hindi gusto ng Diyos ito. Now, kung mapapansin po natin sa Old Testament, mga kapatid, ang mga tao na katulad po ni Abraham, katulad ni Noah, na sinabi po, katulad ni Moses, na sabi ng Diyos sila ay righteous. Now, ang ibig sabihin lang po nun, sila ay righteous dahil sila ay naging obedient sa Diyos. Hindi po sila ay sinless. No? Hindi po ibig sabihin na sila ay sinless, kaya diniklara sila ng Diyos na righteous. Kundi sila po ay diniklara ng Diyos na righteous dahil sila ay obedient sa pinagagawa ng Diyos sa kanila. So kaya tayo po, if we want to be righteous before the eyes of God, we have to be obedient to His Word. Yun po yun. Now, in Exodus 18:3, sabi diyan, sabi ng Diyos sa mga Israelita, "You shall not do as they do in the land of Egypt." Huwag nyo silang kokopyahin. Huwag nyo kokopyahin ang pagan practices at ia-adapt nyo at gagawin nyo. Sabi niya, "You shall not do as they do in the land of Egypt where you live, and you shall not do as they do in the land of Canaan, to which I am bringing you. You shall not walk in their statutes." In Deuteronomy chapter 18, it says, "When you come into the land that the Lord your God is giving you, you shall not learn to follow the abominable practices of those nations. There shall not be found among you anyone who burns his son or his daughter as an offering, anyone who practices divination, or tells fortunes, or interprets omens, or a sorcerer, or a charmer, or a medium, or a necromancer, or one who inquires of the dead. For whoever does these things is an abomination to the Lord. And because of these abominations, the Lord your God is driving them out before you." So kasuklam-suklam na ginagawa ng Egypt, ng Canaan, wag niyong gagayahin. Anumang kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos, wag niyo siyang gagayahin. Yan ang bilin ng Diyos sa bayang Israel nung umalis sila sa Egypt at nung papasok na sila sa Canaan. And that is where they failed. That is where they failed. Now, samantalahin ko na ho ito. Sa darating pong January, I will be teaching every first Friday of the month ng 12 minor prophets ng Bible. So, ibig sabihin, may 1 year po ako, 25 January to December, I will be teaching every first Friday of the month ng mga minor prophets. So, I went through the minor prophets all over again. So, binasa ko pong ulit lahat yun, yung 12 minor prophets, and now I am reading again yung pong mga major prophets. At while I was reading po all the 12 minor prophets, at yung pong ngayon, nasa book of Isaiah ako, naisip ko po na ito ay hindi majority po sa atin, majority, if not all. Hindi po natin talaga ma-appreciate pag binabasa natin siya, kasi pag tiningnan niyo po, wala talaga siyang relevance sa atin. No? Wala siyang relevance. Hindi mo makita yung relevance nun o yung kahalagahan nun sa'yo. At marami doon hindi mo maiintindihan talaga. So kaya, minarapat ko po na ihanda kayo para doon. So bago po mag-January, ako po ay magtuturo ng some sort of a summary, no? Na mag-i-start ako kay Abraham
hanggang sa crucifixion ni Jesus Christ in a nutshell, kumbaga. So, para ma-appreciate po natin habang pinag-aaralan natin yung minor prophets and eventually the major prophets. Because the entire Bible po was written for the Jews. It was written by Jews, written for the Jews. And in the context of the Jews, in the culture of the Jews, in the language of the Jews, and in the time of the Jews in the Old Testament. So how can we possibly understand the whole Bible when in fact it was not written and it was not intended for us? Kaya we have to understand the culture, the language, the timing, and everything. So kaya po marami talaga sa mga Kristiyano tamad magbasa lalo na ng Old Testament. Kasi hindi ho makarelate eh. Nahihirapang intindihin. No? So, hindi siya tamad dahil tamad siya, kundi pag dumating ka na doon sa point na binabasa mo, na hindi mo na alam kung ano yung nakapaloob doon, nawawalan ka na ng interes unti-unti. Kaya marami pong Kristiyano ang tamad magbasa dahil doon. No? Hindi dahil tamad sila, kundi biglang tinatamad dahil hindi niya na maintindihan. So, what I will do po, sa next Sunday, I will be starting with that. Ipiprepare ko po kayo para dun sa pag-aaral ng 12 minor prophets. Ipiprepare ko po kayo doon. Kaya huwag po kayo mawawala sa next Sunday. Para kung gusto nyong umattend ng Friday, at least may background na kayo. Kung ayaw nyo pong umattend, at least may nalaman din kayo. No? So, pero ako po, I encourage you na atinan nyo po yun. Atinan nyo. Dahil sasagutin po natin ang tanong na bakit ba kailangang mamatay ang Panginoong Jesus para magkaroon ng salvation. Tanong nyo na ho ba yun? Hindi ba pwede tayong iligtas ng Diyos nang hindi mamamatay si Jesus? Tingin nyo ba, kung hindi namatay si Jesus, hindi tayo kayang iligtas ng Diyos? Tingin ko po, dahil siya ay Diyos, kaya niyang iligtas tayo nang hindi kailangang mamatay si Jesus. Pero bakit kailangang mamatay? Bakit kailangang mamatay? No? Ang isa pa pong katanungan na sasagutin natin diyan, bakit si Paul, na super intelligent, super scholar, gumraduate sa paanan ni Gamaliel, ang pinakamagaling na teacher sa panahon nila noon. And bakit si Paul ang kailangang piliin ng Diyos para siya ang maghayag ng good news sa Gentiles? Bakit kailangan pumili ang Diyos ng ubod ng talino, ubod ng galing na tao para lang mag-preach sa Gentiles? No? Parang iniwan po yan. Parang kailangan ba natin si Einstein para turuan yung ating Sunday schooler? O ang grade 1? Kailangan ba si Einstein? Parang ganun ho yun. Bakit kailangan piliin ang pinakamagaling, pinakamatalino na apostol? Tapos i-assign niya sa Gentiles. Bakit kailangan yun? So, masasagot po yan. Umattend lang kayo ng Friday. Umattend kayo next Sunday. And siguro mga 2-3 Sundays so, I will be laying the foundation para mas ma-appreciate natin. And believe me, ito po ang aking appreciation. Once na natalakay ho natin yan, mas magkakaroon kayo ng interest na basahin si Jeremiah, si Isaiah, no? Mas magkakaroon kayo ng interest na basahin si Amos, si Ezra, no? Mas magkakaroon kayo ng interest na basahin po yung si Habakkuk, yung mga minor prophets na yan. At mas maiintindihan nyo siya. And when you read the letters of Paul, mas maiintindihan nyo si Paul.
I guarantee you that. Pero umattend kayo. Ano, kung di kayo attend, syempre, hindi nyo maintindihan. Ayan. So, ano lang po yun, sumegway lang ako para i-prepare nyo ang sarili nyo for next Sunday. Now, sabi ng Deuteronomy 18, balik ko tayo dito, you shall be blameless before the Lord your God. For these nations which are about to dispossess, listen to fortune tellers and to diviners. But as for you, the Lord your God has not allowed you to do this. So mahigpit na ipinagbawal ng Diyos sa kanila na gayahin nila ang nakita nila sa Egypt at ang makikita nila sa Canaan. At hindi ho nagbabago yon. At doon nagkamali ang mga Hudyo. Hindi po nila sinunod yon. Hindi nila sinunod. Okay? Kaya, siyempre, sinabi na ng Diyos sa kanila, pag susundin nyo ako, pagpapalain ko kayo. Pag hindi nyo ako sinunod, parurusahan ko kayo. And the same is true until now. It applies to everybody. If you obey the Lord, He will bless you. If you disobey the Lord, then He will punish you. The same principle. So, saan nagsimula ang Halloween? As a review, ito po ay nagsimula doon po sa tinatawag na Samhain, no? Hindi po Samhain yan. Ang pronunciation yan is Samhain. Yan po ay isang pagdiriwang na ginagawa ng mga Celtics or Celtics na mga taga-Ireland at taga-Scotland. Thousands of years ago. At ang mga, sangayon po sa Encyclopedia Britannica, ang paniwala po nitong mga Celtics or Celtics na ito, kaya nila sineselebrate yan kasi pagdating ng October 31 ng hating gabi, lumalabas ang lahat ng mga namatay at ang mga masasamang espiritu. At sila ay naglipana. No? Kaya sineselebrate nila yan. At ang pamamaraan ng pagtaboy nila dyan, magbo-bonfire sila sa tuktok ng bundok para itaboy ang mga masasamang espiritu. Kaya nagkaroon po ng bonfire. Now, doon po sa bonfire na yan, ang ginagawa nila, yung buto ng mga namatay at saka yung buto ng mga namatay na hayop, pinagsasama nila, tapos saka nila dadalhin yan sa tuktok ng bundok at sisindihan nila yan. Kaya po doon lumabas yung bone fire. Kasi buto yon ng mga tao at buto ng mga hayop pinagsasama. At sila po ay nagkakaroon ng mga child's sacrifice. So, very demonic po yan, very demonic. Diyan ho nagsimula ang Halloween. No? Sa Samhain Festival. Ginaganap every October 31st. At ito po ay inadapt ito ng Romans. Yung mga Romans naman, meron silang piyesta honoring the dead. No? Remembering the dead. At ang tawag nila doon ay Peralia. Now, ino-honor din nila si Pomona. Si Pomona naman po is the god of fertility. So, meron din silang date dyan sa Peralia. Ginagawa nila yan in remembering the dead every February 21. So, kaya yung pong Peralia, which is honoring the dead or remembering the dead, at saka po yung Samhain ng mga Celtics, pinagsama ho yan ng Rome. At sinelebrate nila, no? Yung Pomona Day naman po, ginaganap yan tuwing November 1. Ang November 1, ino-honor nila si Goddess Pomona at alam natin na si Goddess Pomona, ang kanyang symbol ay ang apple. Okay? Now, yun po yung sa Rome. Now, dumating ang Catholic Church. Ang Catholic Church naman po, kapag ikaw ay lingkod ng simbahan at ikaw ay minurder, pinatay ka, ikaw ay, dahil sa pananampalataya mo, i-declare ka nila na ikaw ay saints. Now, to honor the saints, i-honor nila yon yung mga, yung mga pinatay na yon, minurder na yon. Gagawin po nila, i-honor sa tuwing birthday nila. Ngayon, dahil dumami po ng dumami yung mga saints na yon,
Parang araw-araw na lang nagse-celebrate sila. Kaya nagdesisyon sila, pag-isahin na lang natin. Okay? Pag-isahin na lang natin. At sa araw na yon, lahat ng mga saints ay ating isa-celebrate. I-remember natin sila. Kaya doon po lumabas yung All Saints Day. All Saints Day. Okay? Now, kaya yung pong gobyerno at yung simbahan, nagkasundo sila na gawin yon. Ngayon, ang intensyon ng simbahang Katolika ay itong mga pagano ay maakay nila sa kanila. No? Ma-recruit nila. Kaya lang po, hindi nila magawa-gawa yun dahil ayaw sumama sa kanila. So, ang ginawa kayo ng Roman Catholic, ayaw nilang sumama, tayo ang mag-join sa kanila. Kaya yung pong honoring the dead nila ng February 21, binago nila yon. No? Binago nila yung date. So, ang isip nila para maano natin, maakay natin sila. And sa ngayon po, ganito sa maraming simbahan po, sorry to say, but sa maraming simbahan po natin ngayon, ganito ang nagiging approach. Diba? Para makaakay tayo ng mga hindi mananampalataya, gayahin natin yung pamamaraan ng mundo. Kaya dyan po lumabas yung mga, imbis na worship service, nagiging concert, yung mga preparation na ginagawa sa simbahan is to attract the unbeliever. So kaya yung pong worship service sa mga simbahan, dinidesign siya kung paano siya makaka-attract at makakapanatili ng mga unbelievers. So kaya ang focus is more on paano tayo dadami, paano natin maakit ang mga hindi mananampalataya at magsisimba dito sila sa atin. So kaya ang ginagawa po ng mga simbahan, ina-adapt kung ano yung pamamaraan ng mundo para ma-attract ang mundo. Ganito din po yung ginawa ng mga Roman Catholic. Para ma-attract nila yung mga pagan, no? In-adapt nila kung ano yung ginagawa ng pagan, kin-Christianize, and then, para maakit nila. So, yan po yung ginawa ng Roman Catholic. Okay? Now, yung date po, mga kapatid, ng Peralia, na February 21, ay binago nila yan, ginawa nilang May 13, no? Noong 609 AD, sa pumumuno po ni Pope Boniface IV. At kasabay niyan, dinedicate ni Pope Boniface IV yung pong Pantheon in Rome, no? In commemoration of all Christian martyrs. Kaya May 13. So from February 21, ginawang May 13. Hanggang dumating po yung time na binago nila yan, minug nilang lahat yan sa October 31. And ano po yung date ng October 31? Yung October 31 is the celebration ng mga Celtics doon po sa Samhain. So it's a pong demonic celebration na inadapt ng Roman Catholic and then kin-Christianize. And then lumipas po ang 1,000 taon, practice ng practice yung mga tao na ganoon, pinapractice nila, hanggang sa hindi na nila alam kung ano ang kasaysayan. Hindi na nila alam, 1,000 taon na eh. So ganun din po ang nangyayari sa atin. Di ba? Celebrate tayo ng Christmas, celebrate tayo ng Halloween, celebrate tayo ng Easter, ng Holy Week, thinking na ito ay tama. Ganon din sila. Thinking nila tama yun. Hindi na nila nangamatay na yung mga unang mga taong nakakaalam ng kwento noon. Okay? So, ganyan din po ang nangyayari sa atin. Hanggang kung tapos wala ho sa ating nagko-question kung tama ba to? Ano ba pinagmulan nito? We don't really care, di ba? Pero pagka pala nilaliman mo, sinaliksik mo, doon mo lang malalaman. Okay? Kaya, meron, dapat ba na i-adapt natin or hindi? Knowing na yan ay nagsimula, ang origin yan is a demonic celebration yan. No? Na ina-adapt natin. Okay. So, kaya po, dinagdagan ng Catholic Church yung October 31 at saka yung November 1, dinagdagan pa nila ng All Souls Day. Kaya November 2 naman yon, di ba? Yung
November 1 is All Saints Day. Yung pong October 31 is Halloween. Tapos yan po yung All Souls Day. At dito po ay ang naging practice is nananalangin sila sa mga patay at pinapanalangin nila ang mga namatay. Ibig sabihin, tumatawag sila sa mga patay at humihingi sila. Di ba? Hanggang ngayon po, may madidinig pa tayo sa atin yan eh. Humihingi ng guidance sa nanay niya na namatay, kinakausap yung tatay niyang namatay, at marami po ang naniniwala na andyan lang ang tatay ko, tinitingnan ako, o nanay ko, ginagabayan ako, andyan lang siya. Diba? Marami yung paniwalang ganyan. Saan nagmula lahat yan? Doon nagmula pa yan, sa panahon pa nila. Na wala tayong kaalam-alam na doon pala nagmula ang lahat ng yon. Tapos, yung pong paniwala na pag namatay ka, punta ka sa purgatorio, tapos yung mga kamag-anak mo, magtitirik ng kandila, mananalangin, para ikaw, pagdating ng tamang panahon, makaakyat ka sa langit, alisin ka sa purgatorio. Diba? So hanggang ngayon, no, marami pa rin naniniwala dyan. Pero, tangnin mo kung saan nagmula yan, hindi rin nila maipaliwanag, hindi rin nila alam. Nakagisnan, nakaugalian, na walang nagtanong, walang nagsaliksik kung tama ba o hindi. Pero that is where it came from. Ang lahat po ng practices na yan. So, in 1556, yung pong All Hallows Eve was used. Ano po ibig sabihin ng All Hallows Eve na yan? Hallowed Evening or Holy Evening. Kaya kapag sinasabi po natin Halloween, ang sinasabi po natin is Hallowed Evening. Or, ang ibig sabihin po niyan, Holy Evening. Kaya, pag-isipan niyo pong mabuti, mga kapatid. Di ba? Yung celebration is very demonic, pero, tinatawag nating holy. So, kaya papayag ba tayo nun? Tanong ko po sa inyo. Papayag ba tayo na naka-costume ng demonyito at demonyita yung mga apo, anak natin, tapos may mga nakakatakot, may Dracula, merong kung ano-ano mga nakakatakot, tapos tatawagin natin siyang holy. Kasi yun po ang ibig sabihin ng Halloween eh. No? Yan po yung yung pong Halloween na word, nagsimula pong ginamit niya noong 1745. And it was pronounced Halloween. So yung pong Hallowed Evening ay pagdating ng 1745, ang pronunciation na sa kanya is Halloween. And tanong ko po sa ating lahat, sino po sa atin ang nag-take ng time para pag-isipan kung ano ibig sabihin ng Halloween? At saliksikin kung saan nanggaling yung word na yon? Wala po, kasi nakagisnan, nakaugalian, naging kultura. Eh ngayon, babalik po tayo sa utos ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Huwag niyong gagayahin. Diba? Huwag niyong gagayahin ang ginagawa ng mga taga-Egypt, huwag niyong gagayahin ang ginagawa ng mga taga-Canaan, dahil ang Diyos ay nagtakda sa kanyang salita kung paano siya sasambahin. And in the same manner, huwag natin gayahin ang pamamaraan ng mundo sa pagsamba sa Diyos. Dahil may itinakda ang Diyos na pamamaraan kung paano siya sasambahin, at kung ano yung itinakda niya, yun lang ang katanggap-tanggap sa Kanya. Kaya, kung gagayahin ho natin ang mundo dahil gusto natin silang ma-attract at pumasok sila sa ating simbahan, we are violating the Word of God. No? Nag-a-adapt tayo Nag-a-adapt tayo sa kung ano yung popular. Kaya pati mga kanta, hindi na natin sinusuri kung ano ang theology behind the song. Kasi popular, magandang pakinggan, maganda ang beat, maganda sa kongregasyon. Kaya gagawin natin, i-adapt natin. Diba? Tapos nag-a-adapt tayo ng kung ano-anong mga po natin na nakikita natin sa mga pamamaraan ng mundo. The same thing ang nangyayari po. And yet, without us knowing it. Without us knowing it. Kaya sabi ng Bible, my people perish for lack of knowledge. Kaya unless na ituro sa atin, mabuksan ang isip natin, buksan ng Diyos at bigyan tayo ng kaliwanagan, mananatili tayo sa ganoon. Sila po for thousands of years na hindi nila alam. At I'm pretty sure, marami pong Kristiyano ang hindi alam yan. I'm pretty sure of that.
Kasi bakit? Ang dami hong simbahan nagse-celebrate ng Halloween So, ibig sabihin, hindi po nila alam. At walang nagtatanong, ultimo yung pastor, hindi na nagtatanong kung tama ba to o hindi. Now, ano po itong famine of 1846? Yan po ang pinagmulan, yung mga taga-Scotland at saka taga-Ireland, nagkaroon ng taggutom doon. Nung nagkaroon ng taggutom, lumipad sila. Naglakbay sila papunta ng Amerika. Now, guess what? Ano ang bit-bit nila? Bit-bit nila yung Samhain Festival. Nung nakita ng mga Amerikano, cute, ginaya. Inadapt ngayon, kung ano yung practices nila, pinag-combine, ang ganda ng kanilang celebration. Yun ang tingin nila. Pero hindi nila alam na yung kinopya nila is very demonic ang pinagmulan. Ngayon, yung mga Amerikano at yung iba nasa European countries, binitbit naman yan sa Asia. Sinakop tayo ng Kastila for 300 plus years, binitbit nila yung mga practices nila na yan, na inadapt din nila from the cult. Tayo naman, nung nakita, kasi pagdating ng mga Kastila dito, hindi nila maakay ang Pilipino dahil iba yung religious practices. Ang ginawa ng mga Katoliko po ay nakisang-ayon kung ano yung ginagawa nilang pagsamba para maakay nila ang Pilipino. And then unti-unti, inintroduce ang mga practices na ito. Both the Americans, the Spaniards, and all others na nagpunta sa atin. Tayo naman, inadapt natin, iyakap natin. Hanggang ito na ho tayo ngayon. Nakikisali na tayo sa trick or treat, nakiki-costume na tayo, nakiki-Halloween na tayo, and then walang nagtatanong, saan ba naggaling yan? Bakit ba natin ginagawa? Tama ba yan? Diba? So, yan po. Now, okay, now, ang paniwala po kasi nila dito ay, kaya sila nagpe-pray doon sa mga namatay para mag-intercede para sa kanila. Di ba? Para mag-intercede. Pero maliwanag po, ang Bible, sa Hebrews 9:27, as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Meaning, una, yung tao po ay hindi na pwedeng ipanalangin mo pa na papunta sa purgatorio. Kasi pag namatay siya, that's it. Napag-aralan na po natin yan. Babalik sa alabok ang kanyang lupang katawan at babalik sa Diyos ang Espiritu. Magkakaroon lang ng resurrection yan pagdating ng tamang panahon. No? Kaya it doesn't make sense at all na ikaw ay ipag-pray mo pa yung tatay mo, nanay mo, kapatid mo para mapunta sa alangit dahil nasa purgatorio siya. Wala hong purgatorio. No? Pero yun ang practice nila. Sabi po sa Psalm 115, verse 17, the dead praise not the Lord. Bakit siya hindi makakapag-praise? Dead na siya. Dead is dead. Wala siya sa purgatorio. So, ngayon, may practice din ho sila na mag-intercede yung namatay para sa kanila. Hindi lang nila ipagpe-pray yung namatay, kundi yung namatay, ipagpe-pray sila. Paano ka nga ipagpe-pray nung namatay? Patay na nga siya. Hindi nga siya makapagpuri sa Diyos dahil patay na siya. So, ano ang reason para ikaw ay ipag-pray niya pa? So, ito po ay mga katuruan tinanggap natin na wala tayong masusing pag-aaral na ginawa kung tama ba or mali. Basta pinaniwalaan na lang natin. Kasi sabi ni nanay, ba't mo ba pinaniwalaan niya nanay? Sabi ng lola mo Diba? Tinanong mo si lola, sabi nung lola mo. Diba? Hanggang hindi mo na matrace kung sino talaga nagturo sa kanila. Ganun lang ang paliwanag. Basta sundin mo yan. Yan ang kinagulian ng pamilya. Kaya kapag umiiba ka, di ba? Ikaw ang kontrabida ka, ikaw ang masama dahil naiiba ka Kapag ka kino-question mo, tumahimik ka, bata ka pa, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Yan mga pangkaraniwang nadidinig natin Hindi tayo ini-entertain talaga at pinapaliwanagan. Kasi hindi rin nila alam, hindi naman natin masisi. Niyakap lang tradisyon, kaugalian. Nang walang pagtatanong. Now, kanina po, binasa natin sa Deuteronomy, isa sa pinagbabawal ng Diyos ay ang necromancy. Ano po ba yung necromancy? Sabi po sa Deuteronomy 18:10,
There shall not be found among you anyone who makes his son or his daughter pass through the fire, or one who practices witchcraft, or a soothsayer, or one who interprets omens, or a sorcerer, or one who conjures spells, or a medium, or a spirit, or one who calls up the dead. So, kaya yung pong nagpa-practice ng tinatawag ang namatay. Di ba? Yung tinatawag niya yung namatay. Bumangon ka. Yung po yung nagpa-practice ng necromancy na tinatawag, nakasuklam-suklam yan sa harapan ng Diyos. Kaya, kung ginagawa nyo na po ito, kung ginagawa nyo pa ito, tigilan nyo na po. Lalo na kung born again na kayo. Dahil you are practicing necromancy, which is, sabi sa atin sa Deuteronomy kanina, kasuklam-suklam yan sa harapan ng Diyos. Ang pakikipag-usap sa patay. Okay? Now, nabanggit ko na po ito last Sunday. Pwede ba tayong bumisita sa namatay natin sa November 1? Pwede naman po. Wala namang masama doon. Di ba? Lalo na kung ikaw ay grieving. Lalo na kung ikaw ay hindi pa nakaka-move on talaga. No? At gusto mong alalahanin, siyempre, nandun pa rin po yun yung memories. Huwag mo lang kausapin na, no? Di ba? Huwag mo na siyang tawagin, honey, bumangon ka dyan. Kailangan kita, di ba? Gabayan mo ko, tingnan mo ko. Pero yung nagmo-monologue tayo, just reminiscing the past, remembering the past, remembering the person, just to appease yung ating damdamin, I don't think there's nothing wrong with that. At wag naman natin ipanalangin na siya'y mapunta sa langit dahil nasa purgatorio siya. Na wala akong katotohanan yon. Stop doing that. Okay? But to, of course, yung pong alalahanin sila, natin, ibabalik natin sila. Kasi gusto natin yun di ba? Malungkot to talaga naman pag nawala na At hinahanap mo na yung physical presence Pero nandyan, lagi mong inaaway, di ba? Nung namatay, gusto mo buhay. Pag nabuhay naman yan, naawayin mo lang. So kaya, di ba? So kaya, pag buhay, kontra ka ng kontra. So, okay lang naman yun sa tingin ko. No? Sa tingin ko, I don't see anything wrong with that. Dahil lang, mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos ay to call up the dead. Diba? To talk to the dead. Patay na yun Sino kinakausap mo dun? Diba? So any intentional communication with the dead is forbidden in Scripture and is called an abomination. Alright. In 1 Timothy chapter 2 verse 5 it says, "For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus." Kaya kung gusto natin na merong mag-intercede para sa atin, it's the Lord. It's the Lord Jesus Christ, not your dead husband or wife. It is the Lord Jesus Christ. Siya lang po yung sinabi ng Panginoon na mediator natin, not the dead person. And if you want to be prayed for, yung buhay po, ang dami namang buhay, ba't gusto mo yung patay pa mananalangin sa'yo? Di ba? Ang dami mong pwedeng tawagang kapatiran. Pag-pray mo naman ako kasi nandito ako sa sitwasyon na ito. You call the living to pray for you, not the dead to pray for you. Because once you do that, it's necromancy, and according to God's word, it is an abomination to Him. Don't do that. Don't do that. No? You are engaging in some demonic practices. So refrain from doing that. Sa mga ibang kultura po, meron din silang ganyan no? The Mexican Day of the Dead, ang tawag nila is El Dia de los Muertos, goes back to the ancient festival of the dead, celebrated by the Aztecs and the more ancient Olmec. And makikita natin yan sa Brazil, sa China, sa Japan, Guatemala, Vietnam, Nepal, Philippines, and many more all have a Day of the Dead. Kaya yan po is all over the world yan. Kaya nga siya po yung the second most popular na sineselebrate all over the world after Christmas. Christmas is the first one. The most popular is Christmas.
na ipaliwanag na rin ho natin yan. Di ba? Na si Santa Claus is a representation of Satan. Kaya if I were you, if you have Santa Claus in your house, you better pull him down. Because you better watch out. You better not cry. I'm telling you why. Ang galing nyo na po. Alisin nyo na yan. Kasi i-display nyo doon si Satan. Hindi po, naka-impostor yon. No? Si Santa Claus is an impostor. Ang nasa likuran ni Santa Claus, mga kapatid, ay si Satan po. Okay. Now, how do they all have a Day of the Dead? Bakit ganon? Paano kumalat yan sa buong mundo na merong Day of the Dead? You know what? In the Jewish culture, they celebrate yung life, not the dead. No? They give more emphasis on the living and not on the dead. Ang maraming bansa po ang nagse-celebrate ng dead. Bakit? Yan po ay nagsimula lahat sa Tower of Babel. Diyan nung nagsimula lahat yan. Kasi natatandaan nyo, di ba? Si Nimrod, siya po yung nagpatayo niyan, at yung kanyang asawa si Semiramis. By the way, si Semiramis po, ang kanyang biblical name ay Astoret. No? And then the Anglo-English equivalent of Astoret is Istar, at doon ho natin kinuha yung word na Easter. Kaya when we celebrate Easter, no? When we celebrate Easter, we are celebrating Astoret. Sino po si Astoret? Siya po ang asawa ni Baal. Sino si Baal? Siya si Nimrod, ang arch-enemy ng Diyos. See? Kaya celebrate ng Easter. Akala natin we are remembering the death of Jesus Christ. Well, in fact, Easter came from the word Astar, Astoret, at yun po ay si Semiramis, asawa ni Nimrod. Si Nimrod, si Baal. So every time you read the word Baal in the Bible, si Nimrod yun. Siya yung nagpatayo ng Tower of Babel. Kaya nung pong in-spread out sila ng Diyos, pinag-iba-iba yung lengguwahe, bit-bit nila lahat yung kanilang mga relihiyon. Kaya tapos naano na lang ho yun, nag-develop na ng develop, kaya pero lahat sila diyan nagsimula. Yan po yung tinatawag na Babylonian mystery religion. Diyan ho yan. Okay? So, in Leviticus 19:26, sabi po diyan, you shall not eat anything with the blood, nor shall you practice divination or soothsaying. You shall not have around the sides of your head, nor shall you disfigure the edges of your beard. You shall not make any cuttings in your flesh for the dead, nor tattoo any marks on you. I am the Lord. So, kung naghahanap po kayo ng scripture kung saan pinagbabawal ang pagtatattoo sa katawan, ayan o, sa Leviticus 19:26, 27 to 28. Now, yan po ay ginagawa nila para sa patay. So, ibig sabihin, magpapatattoo sila para sa patay. Hindi ko lang alam kung, kasi yung mga nagpapatattoo na naman ngayon, hindi para sa patay, di ba? Nagpapatattoo sila para sa buhay. Para makita ang ganda ng tattoo niya, di ba? So, I'm not sure. I'm not really sure if this is forbidden. Kasi, it is forbidden to do if you are doing it for the dead. Merong seremonya kasi sila dyan eh. So, you are forbidden to do that if you are doing it for the dead. So, kaya, hindi ko po alam. Basta ako, wala akong tato kahit saan. Hindi ako nagpatato. Origin of Halloween traditions, yan, binanggit ko na po yung bonfire, lampasan na natin. Costumes. Bakit ba nagpo-costume? Saan bang nanggaling yung kaugaliang costumes na yan? In the Samhain festival, the cells would wear animal skins and dress up like ghosts, demons, fairies, and the like to trick the wandering spirits into leaving them alone. Kaya ho nauso yung costume. Nagko-costume sila na mukha silang demonyo para tinitrick nila. Ginogoyo nila yung masamang espiritu na kunyari parehas lang sila para hindi siya gambalain.
Yun, nagdi-disguise siya. O, pares lang tayong demonyo, huwag mo akong gagalawin. Diba? Pero naka-costume lang siya. Oh. Sabi naman ng demonyo, hindi, mas demonyo ka sa akin. So, yun po ang pinagsimulan yan. Kaya pagka binibihisan natin yung mga anak natin ng Dracula o ng demonyo, yun po yung sinasabi natin. Na huwag siyang gambalain ng demonyo. Kasi demonyo rin siya. Yun ho yun. And yet, tuwan-tuwa tayo, di ba? Yung apo natin, cute-cute niya. Ang cute-cute ni Sally, mukhang demonyo. So, yun po yun. Yung trick or treat. No? Kami, hinihingang kami yan doon sa subdivision Magpiprepare kami ng candy. Sa nagsimula, in the custom of the Sohin Festival, families would put food and drink outside the front door to appease the roaming spirits and to keep them from playing tricks on them. So para yung masamang espiritu na naglipa na sa kanilang paligid, ay mapaglubag nila ang loob at hindi sila galawin kasi mayroong pagkain. Lalagay sila ng pagkain. So ngayon, naging kagawian natin, candy, yung mga bata, di ba? Anong dala-dala ng mga bata? Yung mga pumpkins na mayroong pong butas, di ba? Ito ang susunod natin. Kung ano, saan galing ba yun? Bago yan. In the custom of the Sohin Festival, families would put food, nabasa ko na yan. By the Middle Ages, poor children would go door to door begging for cakes in exchange for saying prayers for the dead. Ayun. So kaya sila pumupunta, bigyan niyo ako ng candy, pagkain, ipagpe-pray ko yung namatay na kamag-anak mo. Yung mga tao naman bibigay, sige, pag-pray mo. Yan po pinagmulan yan. Now, yung bit-bit nilang parang may ilawan, saan ang galing yun? Tawag po dyan is the jack o lantern. Ito po ang kwento niyan. Kwento to hindi totoo ito. Ito ay isang pebble na pinaniwalaan nila na totoo. Si Iris Jack, na ang tawag nila si Stingy, ay nakipagkasundo siya kay Satanas. So, tapos tinrik niya. Hanggang napapanik niya si Satanas sa puno. Pagpanik ni Satanas sa puno, gumawa siya ng cross dun sa baba. Hindi ngayon makababa si Satanas kasi may cross. Hindi makababa. So, kaya, ang bira, no? Hindi makababa si Satanas, may cross So sabi po ni Jack, sige, Satanas, yung cross, buburahin ko para makababa ka, pero pangako mo sa akin, hindi mo ako gagambalain. Sabi ni Satanas, sige, okay ako sa kasunduan na yan. Binura niya ngayon. So nakababa ngayon si Satanas kasi wala na yung cross. Ngayon, itong si Iris Jack, ang ginawa niya po, siya ay nagbuhay na makasalanan. So, hanggang sa siya ay namatay. Nung namatay siya, ay ayaw siyang tanggapin ng Diyos sa langit. Kasi makasalanan ka So, hindi ka pwede dito. Ginawa niya, pumunta siya sa impyerno. Sabi ni Satanas, hindi ka pwede dito kasi may kasunduan tayo Hindi kita gagambalain So, nangyari po, itong si Iris the Jack, ay nagliwaliw na lang siya dito. Hindi siya pwede sa langit, hindi siya pwede sa impyerno. So, nandito siya ngayon. So, ang ginawa ni Satanas, binatuhan siya ngayon ng nagbabagang uling. Pagbato sa kanya, kumakain siya nung turnip, yung parang ano po yan bungang, parang kamote. No? Parang ganon. Pumasok yung baga dun sa loob. Pagpasok dun sa loob, nagliwanag yung dala-dala niyang kinakain. Kaya po yung pumpkins na merong ilaw, doon ang galing yung kwento niyan. Yan po yan. So, konti na lang po. Now, ito hindi natin pinapractice ito yung bobbing for apples. So, yung mga ano po kasi, yung mga Romans, yung na-conquered nila yung Britain, nagdala sila ng apples, tapos nilagay nila sa isang parang malaking palanggana, lagyan ng tubig, tapos yung pong mansanas nando doon, blindfolded ka, kukunin mo siya ng bibig mo. It is a practice. This is the combination of Pomona, a fertility goddess, and the Celts believe that the pentagram was a fertility symbol, began the origins of bobbing for apples. Kaya may pentagram po na nakadrawing doon sa babae. Yan yon. So hindi natin pinapractice ito.
Kasi wala tayong apple. Di ba? Sa kanila lang yan. So, the question is, can we redeem Halloween for the Lord? The answer is no. No. No? Wala ho tayong i-redeem. I will close with this. Wala ho tayong i-redeem. Bakit? Kasi hindi naman sa Diyos yan unang-una. Sa demonyo yan. Di ba? Sa demonyo ho yan, hindi yan sa Diyos, kaya wala tayong i-redeem. From the beginning, wala tayong babawiin. Wala tayong kukunin. Kasi yan po ay hindi sa Diyos. And mga kapatid, anything na hindi sa Diyos, hindi niya gusto yan. Sa madaling salita, kung hindi sa Diyos yan at very demonic ang origin yan, then para sa akin po, then hindi dapat i-celebrate. And, anong binigay sa atin ng Panginoon? Meron nung nakasulat sa Bible, the 7 feasts of the Lord. Ba't hindi natin i-celebrate ang Passover? Ba't hindi natin i-celebrate ang unleavened bread? Ba't hindi natin i-celebrate ang, ang first fruit? Hindi natin i-celebrate ang Shavuot, ang, ang Sukkot, ang trumpet, di ba? Ba't hindi natin itong i-celebrate? Kaya mga kapatid, please participate sa ating My Second Hanukkah. Kasi yan, sinelebrate ni Jesus Christ yan. Wala ko kayong makikita sa Bible na si Jesus Christ nag-celebrate ng Halloween. Pero makikita natin si Jesus Christ nag-celebrate ng Hanukkah. Okay? So with that, tayo po tayong lahat and I hope I made myself clear na pero it's up to you pa rin po. Okay? Kung isa-celebrate nyo, makikiparticipate kayo, nasa sa inyo pa rin po yan, mga kapatid. I leave it up to you. After I have done my job, explain